Okay, so ito yung solution sa challenge na meron tayo doon sa previous video natin. But make sure na before panoorin ito, you already try your best para i-answerin yung challenge na binigay ko sa iyo. So this part ay meron tayong scanner na tatawagin natin SC, short for scanner. Ah, Sabi ko nga variable yun, so it can be renamed to read or input. So depende kung anong variable ang ilalagay mo sa scanner natin. So after mo ma-declare yan, ang first problem daw is kunin yung principal ng amount ng user natin. So para makuha yun, gagamit ka ng system.out.println and then bigyan natin yung instruction na enter your principal amount. After niyan, kailangan natin ng variable na magha-handle sa amount na ibibigay ng user natin. So yung variable na yun will be data type niya ay double, then ang variable natin principal, then equal natin siya sa mismong scanner natin, then next double, kasi double yung ginagamit natin dito. After that, ika-copy ko na lang 'to para mabilis and then papalitan ko lang na enter your rate. Kasi kukunin natin yung rate and yung rate na yon will be percentage. Then papalitan natin yung variable natin na rate. Then after that, kakopy ko ulit, then paste. And after nun, ang gagawin natin dito, enter time. So yung time na 'to equivalent siya sa years ng pagkakautang or I mean pagkakabigay ng principal niya. So after nun, ang variable natin dito ay papalitan natin siya ng time. Kasi we're talking about time. So ngayon na-solve natin yung tatlo. Eto yung principal, eto yung rate, eto naman yung sa time. So ifa-follow natin yung formula na ibinigay doon kanina sa previous video natin sa challenge. So ang una, yung data type natin, and then lalagay natin dito simple interest. So yung formula natin, sabi niya, yung principal ay imomultiply natin siya sa mismong rate. Then after natin siya ma-multiply sa rate, imomultiply daw natin siya sa time. Then after that, i-divide daw natin siya into 100. So yun yung sa formula natin kanina. So finalo ko lang siya and after doon ay sabi niya mag-cout daw tayo or mag-print daw tayo. Ipi-print daw natin dito yung mismong interest na ibibigay natin sa user natin. So, ang ilalagay natin dito ay simple interest is yan. Tapos, magpa-plus tayo dito. Tatawagin natin si simple interest. Bakit si simple interest? Kasi siya yung magho-hold sa calculation ng mga 'to. Okay? So, after that, kung mapapansin niyo meron tayong sc.close dito. Dito kasi inopen natin yung scanner natin. So at the end of our program, kailangan i-close natin yung mismong scanner natin para yung mga resources sa OS natin or operating system ay ma-close at hindi na sila magamit pa. Kasi nakaka-add yun sa paggamit natin ng mismong RAM natin. So i-close natin yan. After nun is i-run natin yung program to check yung program natin. So, let's say for example, meron tayong principal amount na 5,000. Then, yung rate natin dito is 7%. Then, yung time natin or yung years ay 3. So, ang output natin is 1050. So, i-calculate natin siya using yung formula na nakita natin kanina. So, 5,000
multiply by 7, then multiply by 3. Then equal natin 'yan, i-di-divide natin into 100. Then ang magiging output natin ay 1050. So ito yung output ngayon natin na 1050. So 'yun yung solution natin doon sa challenge na ibinigay kanina. Same sa mga previous na video na ipinakita ko sa'yo, kakailanganin mo lang ay scanner, then yung mga inputs natin, and then yung formula. So formula will lead yung mismong program natin.